Bago po tayo dumako sa pag-aaral, mga minamahal at pagtalakay ng ilang mga talata, salita ng ating mahal na Panginoon, tayo po muna sama-samang manalangin, mga minamahal, sa ating buhay na Diyos upang ang paglalangis ng Panginoon at patnubay ng Diyos ay sumaatin pong lahat. Hallelujah! Dakilan mapagpala po naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silaw ng langit, ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Lord, sa iyong pangalan kami umaasa. Sa iyong pangalan kami nagtitiwala. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power. There is hope. There is healing, salvation, redemption in thy name. We believe in thee, O God. We trust in thee. There is Jesus. Leading prayer for beloved, honorable pastor. Anoint thy words, Lord. Put thy words in my mouth. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway. Hallelujah! Ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang sa iyong mga banal na salita, mga pag-alinlangan, gawat na lang ng kahadlang sa aming pakikinig. In the mighty name of Jesus. Bless us, O Lord. Bless us. In Jesus' name, amen and amen. Amen and amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at nawalatiin po ang dakila at banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildes Almeida, the intended prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved Assistant Pastor, dear beloved children, to whole blessed Almeida family, and pleasant evening po sa lahat po ng ating mga webcast viewers, minamahal, at sa lahat ng ating minamahal na mga kababayan mula Luzon, Visayas, at sa buong Mindanao, mga minamahal, at dito po sa dako ng Zamboanga, Western Mindanao, mga minamahal, sa lahat po ng ating minamahal, at mga ginigiliw po nating mga kapatid na patuloy pong sumusubaybay, mga minamahal na mantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Sa lahat po ng ating mga Muslim brothers, mga minamahal, ay magandang gabi na po, minamahal, sa inyo pong lahat, at sa lahat po ng ating minamahal na mga kababayan na patuloy pong sumusubaybay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ako po yung nagagalak. Minamahal, every time na nakikita ko po inyong mga pangalan sa ating mga comment section, mga minamahal, patuloy po kayong umantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Tunay na kagalakan po namin ang makasama po kayo gabi-gabi, mga minamahal, at ang Diyos po ang magpatubay at gabay sa bawat isa sa atin, sa ating pong mga kapatiran, mga minamahal, sa dako ng Tacloban City po, mga minamahal, at maging sa dako ng Maaksugod, Southern Leyte, sa mga kapatiran natin na matyaga po, mga minamahal, sumusubaybay sa ating banal na gawain, at sa lahat po ng ating mga kapatiran in abroad, mga minamahal, mga OFWs, mga kapatiran natin talaga nagpapagal para po matugunan ang pangailangan ng kanilang mga pamilya, at ganoon din naman ay makatulong po, minamahal, sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoong Kristo. At sa lahat po ng ating mga kapatiran, mga minamahal, sa dako ng Sabah, Malaysia, mga minamahal, na gabi-gabi ay patuloy pong sumusubaybay sa banal na gawain ng Diyos, mga minamahal, sa dako ng Japan, sa dako ng Hong Kong, at maging sa dako ng Milan, Italy, mga minamahal, at sa mga kapatiran po natin sa dako ng Australia, sa dako ng Singapore, sa dako ng Taiwan, sa dako ng Dubai, sa dako ng Abu Dhabi, mga minamahal, at maging sa dako ng Saudi Arabia, mga minamahal, at sa mga kapatiran po natin sa dako ng Qatar, mga minamahal, magandang gabi po sa inyo pong lahat. At sa lahat po ng ating mga kapatiran sa dako ng New Jersey, beloved Brother Robert Beltran, mga minamahal, salamat sa ating mahal na Panginoon. Patuloy pong mga minamahal pagtulong sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoong Hesus. At maging sa dako po, mga minamahal ko ng mga minamahal Calgary, beloved Kuya Eric Garcia, sa dako po ng Grand Ferry, mga minamahal beloved Andres family, at ganoon din naman beloved Brother John Lonsaga. Ang Diyos pong magpala po, mga minamahal, sa atin pong lahat. At tayo po'y nadako, minamahal, sa sunod na bahagi ng ating gawain, ng ating pag-aaral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Samahan po ninyo ako sa pag-aaral ng salita ng ating buhay na Diyos. Ihanda po ninyo ang inyong mga ballpen at papel, ang inyong pong mga Biblia, lalo tigit sa lahat, minamahal, ang inyong mga sarili sa pagiling ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos po ang magbusog ng ating mga kaluluwa. And let's talk about the topic, unacceptable worship. Unacceptable worship, pagsamba na hindi po katanggap-tanggap sa ating mahal na Panginoon. Hindi po lahat ng worship, hindi po lahat, mga minamahal, na pagsamba ay nagiging acceptable sa ating pinakamamahal na Panginoon. May mga pagsamba na hindi po, mga minamahal, kinalulugdan ng Diyos. May mga pagsamba
na hindi po linilingap ng ating pinakamamahal na Panginoon. At nakakalungkot mang sabihin, mga minamahal, ay tunay na hindi po, mga minamahal, nagiging kalugod-lugod sa mahal na Panginoon kapag tayo po ay sumasamba sa Kanya at ang ating pagsamba, mga minamahal, ay hindi po naayon sa Kanyang banal at dakilang kalooban. Ang sabi po ng ating pinag-aaralan na acceptable worship, it is happened when our worship is wrong. Mga minamahal, ulitin ko po, unacceptable worship, it has happened when our worship, mga minamahal, is wrong. Yung tinatawag po unacceptable worship, pagsambang hindi katanggap-tanggap sa ating mahal na Panginoon. Ito po yung nangyayari, sabi ng ating pinag-aaralan, kung ang ating pagsamba, mga minamahal, ay nasa maling paraan ng ating pagsamba. From the book of Genesis, chapter 4, verse 4, up to verse 5, isa po itong perfect example, mga minamahal, sa buhay po ni Cain at sa buhay ni Abel. They are both offering their offering. They are both offer their offerings into the Lord. Sila po ay parehas na naghandog ng kanilang mga handog sa ating mahal na Panginoon. Ngunit ang handog lamang ni Abel, mga minamahal, ang tinanggap ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Nakakalungkot pong pakinggan, mga minamahal, na atin pong confirm ngayong gabi na mayroon palang mga handog na hindi po linilingap ng ating mahal na Panginoon. Hindi po pala lahat ng handog ay linilingap ng Diyos. Ito po ay sinusuri ng mahal na Panginoon ang proseso ng paghahandog at maging ang motibo ng paghahandog ay sinusuri po yan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga po, mga minamahal, kapag liningap ng Diyos ang ating handog, automatically, tayo po na ng mga naghandog ay lilingapin din ng mahal na Panginoon. Ngunit kung i-reject ng Diyos at hindi po maging katanggap-tanggap sa Panginoon ang handog, gayon din naman na hindi po magiging katanggap-tanggap sa ating mahal na Panginoon yung mga naghandog. Kaya we need to make it sure once we offer our offering to the altar of the Lord, mga minamahal, siguraduhin natin na, mga minamahal, hindi po contemptible yung ating mga iaalay, hindi po contemptible yung ating pong i-offer sa Panginoon. Ibig sabihin, yung handog natin, mga minamahal, ay walang kapintasan, sapagkat kung maghahandog tayo ng may kapintasan, ang handog na ito ay hindi po kalulugdan ng Panginoon. Basahin po natin, Genesis chapter 4, verse 4 up to verse 5. Ang sabi sa English version, "And Abel, he also brought of the firstling of his flock, and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offerings. But unto Cain and to his offering he had not respect, and Cain was very wroth in his countenance still." Ang Tagalog, mga minamahal, at nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan. Pinili po na yung panganay, mga minamahal. At sabi ng Biblia, at ng mga matatabang mga yaon, at nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Kung mapapansin po natin, mga minamahal, perfect po yung handog, mga minamahal po ni Abel. Hindi po niya tinipid ang ating mahal na Panginoon. Pinili niya yung pinakamalaki, pinili niya yung panganay, mga minamahal, at ang sabi ng Biblia, yung pinakamatabang tupa ang kanyang pinili sa paghahandog po niya sa ating mahal na Panginoon. Siyempre, kapag maghahandog ka sa ating mahal na Panginoon, piliin mo yung the best. Amen. Piliin mo yung pinakamaganda, piliin mo yung pinakamataba, piliin mo yung pinakamalaki. Siyempre, hindi ka naghahandog sa tao, mga minamahal. Siyempre, pipiliin mo yung hindi pilay, pipiliin mo yung hindi bulag, pipiliin mo, mga minamahal, yung, mga minamahal, perpektong handog. Sa Diyos ka naghahandog eh. Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, Diyos na may lalang at likha ng lahat ng bagay. Siyempre, mga minamahal, ang ihandog natin sa Kanya ay yung the best, mga minamahal, na handog para mapaluguran natin at maluwalhati natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, mapansin mo, mga minamalang handog ni Abel ay talagang kaaya-aya sa ating mahal na Panginoon. Datapot hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog at nag-init ng mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha, mga minamahal. Nagalit si Abel o nagalit rather si Cain sapagkat ang kanyang handog
mga minamahal, ay hindi nilingap ng ating mahal na Panginoon. So, sabi ng banal na Biblia, kung pag-aaralan nating mabuti, iba po ang epekto kapag ang handog mo ay lingapin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag matuwa ang ating buhay na Diyos, ibibless ka ng ating mahal na Panginoon. Kasama na po dyan yung kapayapaan, kasama na po na yung blessing ng peace, yung mga minamahal joy, kasama po dyan na pagpapalain ng Panginoon, materially, financially, spiritually. Siyempre, mapupuno ang puso mo ng kagalakan dahil naramdaman mo na ang handog mo ay liningap ng ating isa po yan sa mga signs, mga minamahal, prueba, mga ebidensya na ang handog mo ay liningap ng ating mahal na Panginoon. Maramdaman mo ang kagalakan at kapayapaan sa puso mo. Ngunit kapag ang handog mo ay hindi liningap ng mahal na Panginoon, sapagkat noong unang panahon, mga minamahal, may bumababang apoy galing sa langit at ang mga handog na nilalagay sa altar, dahil si Cain at si Abel, parehas po silang nag-effort. Take note, mga minamahal, gumawa ng altar si Abel at doon niya ilinagay sa ibabaw ng altar. Noong unang panahon, kapag gumagawa sila ng altar, nag-iipon muna sila ng mga bato, mga minamahal, malalaking mga bato, at ito'y kanilang pinafile, mga minamahal, at kapag malapad na sa ibabaw, doon nila ilinalagay yung kanilang mga handog. Kaya mga minamahal, parehas po sila nag-spend ng effort sa paggawa ng altar, mga minamahal, sa pag-iipon ng panggatong upang ang kanilang alay na handog ay makaabot sa luklukan ng ating mahal na Panginoon. So ang sabi ng banal na Biblia, nagpagal, pagod si Abel, nagpagod si Cain, at parehas silang gumawa ng altar. Ngunit ang nakakalungkot, tanging handog lamang ni Abel ang liningap ng mahal na Panginoon. Naramdaman ni Cain, mga minamahal, or rather ni Abel, mga minamahal, ang biyaya ng Diyos dahil ang kanyang handog ay liningap ng mahal na Panginoon. Ngunit si Abel, mga minamahal, ulitin natin ang pagbasa sa verse 5, mga minamahal, natuwa ba si Abel dahil ang kanyang handog ay hindi nilingap ng ating mahal na Panginoon? Basahin natin sa Tagalog muli. Dapat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. Ano ang naging reaksyon, mga minamahal, ko ni Abel? Nag-init siya ng mainam. Amen. At namanglaw ang kanyang mukha. Ibig sabihin, siya po'y nagalit, mga minamahal, ng mainam. Siyempre, mga minamahal, nagalit siya sa mahal na Panginoon dahil ang kanyang handog ay hindi tinanggap ng ating buhay na Diyos. Which is, mga minamahal, hindi tayo dapat magalit sa mahal na Panginoon. Maaring ang handog ni Cain ay may diferensya, may depekto. Siguro ang handog ni Cain ay contemptible, mga minamahal. Siguro may kapintasan. Baka, mga minamahal, dahil ang mahal na Panginoon, He's a reasonable God, mga minamahal. Hindi po niya basta-basta i-reject ang ating handog sa Kanya. Not unless, kung ang ating handog sa Kanya ay hindi po kaaya-aya. Kasi ganito po yan mga minamahal. Kapag maghandog ka ng mainam na handog at marumi ang puso mo, ang handog mo ay hindi magiging kaaya-aya sa Diyos. Kahit malinis ang puso mo, matuwid ang puso mo, kung ang handog mo naman ay may kapintasan, hindi rin po ito magiging katanggap-tanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. So, both po, mga minamahal, sa naghandog at sa mga inihandog, we need to make it sure, mga minamahal, na ito po'y worthy sa harapan ng ating tiyakin mo ang iyong ihahandog ay kaaya-aya sa mahal na Panginoon. Walang kapintasan, mga minamahal, malinis, dalisay, banal ang iyong ihahandog. Ganun din naman na ikaw na naghandog, nagkakaroon po ng mga minamahal conflict regarding po sa naghandog at sa handog. Kapag maghandog ka ng malinis ang puso mo, ngunit may kapintasan naman ang iyong handog, hindi pa rin po lilingapin ng Panginoon ang iyong handog. Ganon kasensitibo, mga minamalang paghahandog at pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Sila po'y parehas na sumasamba. Kapag ang handog mo, mga minamahal ko, ay malinis naman, ngunit ikaw na nahandog ay meron kang galit, meron kang puot, meron kang sama ng loob. Kaya nga sabi ng banal na Biblia, before ka pumunta ng altar, tiyakin mo ng puso mo ay malinis. Wala kang kagalit, wala kang kasamaan ng loob, wala kang hinanakit, wala kang puot sa kapwa. Dahil kung may galit ka sa kapwa, mga minamahal, makipag-ayos ka muna. At pagkatapos mong makipag-ayos sa mga taong nagkaroon kayo ng konting diferensya, samaan ng loob, makipag-ayos ka muna at saka ka bumalik sa altar at doon mo ialay ang iyong handog sa mahal na Panginoon sa ibabaw ng altar at ang handog mo ay magiging katanggap-tanggap sa ating mahal na Panginoon. Amen? Yun po ang sabi ng banal na Biblia. Yun po ang paliwanag ng Diyos. Nakakalungkot, mga minamahal, siyempre, sino ba naman, mga minamahal, ang matutuwa kung ikaw ay naghandog, ngunit hindi tanggapin ng Panginoon
ang iyong handog, parang nagsayang ka lang ng oras, nagsayang ka lang ng panahon. Maaring siguro may diferensya ang handog ni Cain, kaya ang kanyang handog ay hindi liningap ng ating mahal na Panginoon. Maaring may kapintasan, mga minamahal ang handog, mga minamahal ko ni Cain sa mahal na Panginoon. Following verse, Proverbs chapter 15 verse 8. Sabi ng Biblia, the sacrifice of the wicked is an abomination unto the Lord, but the prayer of the upright is His delight. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Punto por punto ang sinabi ng banal na Biblia. Maliwanag pa po sa sikat ng araw at sinag ng buwan. Ang sinabi ng Biblia ng hain ng masama ay kasuklam-suklam sa mahal na Panginoon. Kapag maghandog ang mga taong masasama, automatically, hindi pa sila naghahandog, kasuklam-suklam na ang kanilang inihahandog. Ibig sabihin, dahil ito po hindi kaaya-aya at ito po'y kasuklam-suklam sa mahal na Panginoon, ito po'y matatawag nating unacceptable offering, unacceptable worship, mga minamahal ang kanilang inaalay sa mahal na Panginoon. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang dalangin ng mga taong matutuwid ay kanyang kaluluguran. Amen? Yung prayer ng mga righteous, panalangin ng mga matutuwid. It is God's delight, mga minamahal, kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Kaya po, tayo pong mga matutuwid, kung tayo po ay magiging prayerful, sabi pa nga ng banal na Biblia, kinalulugdan ng Panginoon ang mga panalangin ng taong matutuwid. Totoo po yung sinabi ng Biblia, effectual fervent prayer of a righteous man is availeth much. Kapaki-pakinabang po, mga minamahal, ang panalangin mga minamahal ng taong matuwid. Ang tinutukoy dyan ay isang matuwid lang, mga minamahal. Amen? Effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Mga minamahal, panalangin pa lang ng isang taong matuwid ay kapaki-pakinabang na. Lalo na kung 2 matuwid ang manalangin. Lalo na kung 3 matuwid ang manalangin. Lalo na kung 10 matutuwid, mga minamahal, daan-daan at libo-libong mga tao na mga matutuwid ang mananalangin, ang panalangin nila ay totoong kapaki-pakinabang. Ngunit ang mga handog, mga minamahal ng mga taong masasama ay kasuklam-suklam sa ating pinakamamahal na mahal na Panginoong Hesus. Kaya mga minamahal, nakakalungkot yung mga taong hindi nakapagbibigay lugod sa mahal na Panginoon. Ang kanilang mga panalangin ay tunay na mga minamahal, hindi po katanggap-tanggap sa ating mahal na Panginoon. From the book of Malachi, chapter 1, verse 6, after verse 8, mga minamahal, sa Tagalog na lamang po tayo dahil mahaba po ito. Sabi ng Biblia, iginagalang ng anak ang kanyang ama at ang alila ang kanyang Panginoon. Kung ako nga'y ama, saan na andoon ang aking dangal? At kung ako'y Panginoon, saan na andoon ang takot sa akin? So, naghahanap ang mahal na Panginoon ng pagrespeto ba? Mga minamahal, paggalang, sapagkat mga minamahal, kapag tayo po'y naghahandog ng mga contemptible offering, naghahandog tayo ng handog na may mga kapintasan, na alam nating may diferensya, may alam nating may kapintasan, inahandog pa rin natin sa mahal na Panginoon, na alam na natin ito po'y may kasiraan, alam na natin na ang handog na ito ay hindi magiging katanggap-tanggap sa mahal na Panginoon, lumalabas na wala tayong galang at respeto sa ating mahal na Panginoon. Saan nandoon ang takot sa akin? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo, o mga saserdote na nagsisihamak ng aking pangalan at inyong sinasabi sa namin hinahamak ang iyong pangalan. Sa verse 7, kayo'y nangagahandog ng karumal-dumal na hain sa aking dambana. Ang kanilang handog na ilinalagay sa dambana, sa altar ng mahal na Panginoon, ay karumal-dumal na mga handog. Hindi po natutuwa ang ating mahal na Panginoon sapagkat ang kanilang handog ay totoong karumal-dumal. So ang mga naghahandog ay nagiging karumal-dumal din sa harapan ng mahal na Panginoon sapagkat ang kanilang handog ay karumal-dumal. At ang sabi ng Biblia, at inyong sinasabi, sa ano ka namin nilapastangan ka? Sa inyong sinasabi, ang dulang ng Panginoon ay inyong hinahamak. Sa verse 8, at pagkagayoy naghahandog ng mga bulag na pinakahain, di kasamaan, at pagka kayo'y naghahandog ng pilay at ng may mga sakit, di kasamaan, iharap mo nga sa inyong tagapamahala, kalulugdan baga kayo niya at tatanggapin baga niya ang inyong mga pagkatao, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, mga minamahal. That is logically, explanation po, mga minamahal, na kapag tayo po ay maghandog ng bulag sa ating gobernador, sa ating mayor, o
o sa ating kaibigan, mga minamahal, maghandog tayo ng bulag, maghandog tayo ng pilay, mga minamahal, magiging kalugod-lugod daw ba ito, mga minamahal, sa ating mga tagapamahala, kung tayo po'y maghandog ng handog na may mga kapintasan, natural, may insulto, subukan mong maghandog sa iyong mayor ng bulag, mga minamahal na manok, hindi matutuwa ang inyong mayor, mga minamahal, ganun din naman ang inyong gobernador, maghandog ka ng pilay, mga minamahal ko na baka, hindi sila matutuwa, may insulto sila, mga minamahal, oo, sabihin natin, mga minamahal, tatanggapin ang ating handog, pero deep in their heart, mga minamahal, sila po ay may insulto, sapagkat lumalabas, gaya ng sinabi ng mahal na Panginoon, sila'y naghahandog sa dambana ng mahal na Panginoon ng mga handog na may mga kapintasan, at ito'y karumal-dumal sa harapan ng ating mahal na Panginoon. So, before we offer our offering in the God's altar, make it sure na ito po ay malinis. Make it sure na ito po ay mga minamahal, banal. Ito po ay walang kapintasan upang tanggapin ang kagaya po ng pagsamba. Mga minamahal, every time, every Wednesday, tayo po'y dumadalo sa gawain ng Panginoon. Every Friday, dumadalo tayo sa gawain ng Diyos. Sunday, dumadalo tayo sa ating mahal na Panginoon. Yung first offering that we offer, mga minamahal, in the Lord, walang iba kundi ang ating mga sarili. That is living sacrifice. Bago po yung ating tithes and love offering, ang unang-una nating ino-offer ay yung ating sarili, yung ating puso, yung buong isip, buong kaluluwa, yung buong nating pagkatao. Yun ang unang-una nating inaalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. At kung gusto mong mag-alay, dadalo ka sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal, mag-ingat tayo na hindi tayo magkasala upang kung tayo po'y dumalo sa gawain ng Panginoon, yung living sacrifice natin, ang ating espesyal na pinakahandog, walang iba kundi ang paghahandog ng ating buhay sa mahal na Panginoon. Yung pinaka-espesyal na handog kaya nga minsan, mga minamahal, may mga kapatiran na, Brad, hindi ako dumalo nung linggo kasi wala akong maihuhulog sa offering cloth. Mga minamahal, no. Mga minamahal, paghulog ka, magbigay ka kung meron kang pagpapala. Pero kung wala naman tayong blessing, dumalo lang po tayo sa gawain ng mahal ng Panginoon. Dahil ang paghandog ng ating sarili ay higit pa po yan sa paghandog sa ating pong mga ikapu at mga handog. Sa ating pong pinansyal, yan po yung pinaka-priority ng ating mahal na Panginoon. Ang paghahandog po, minamahal, ng ating pong mga sarili. But make it sure, tiyakin natin na wala tayong galit, wala tayong puot, wala tayong hinanakit, mga minamahal sa kapwa. Iwasan natin ang magalit kapag tayo po'y dadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon para hindi po maging contemptible ang ating mga minamahal handog sa ating mahal na Panginoon. Huwag muna tayong makipagdebate kay Mister. Everybody shout, praise the Lord. Huwag muna tayong makipag-away, mga minamahal. May konting conflict, may konting problema, tsaka na lang pagkatapos ng gawain. Dahil dadalo pa tayo, mga minamahal, kailangan presko ang ating isip, presko ang ating puso, upang sa ating pagsamba, ang ating handog ay maging kaaya-aya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam po ba ninyo, mga minamahal, emotion of the Lord are very strong regarding of worship. Mga minamahal, emotion of the Lord are very strong regarding of worship. Masyado pong sensitibo ang ating mahal na Panginoon regarding po sa pag-worship. Once we offer, mga minamahal, yan po'y sacrifice. Tayo po'y dadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Wednesday, Friday, Sunday, bababa tayo ng bahay, magta-travel tayo ng ilang oras. Mga minamahal, bago makarating sa ating gawain, 30 minutes, 1 hour, magpiprepare tayo sa ating pong isusuot, magpaplansya tayo. Mga minamahal, iiwan natin ang ating business, iiwan natin ang ating trabaho. That is sacrifice. And then worship required sacrifice. Worship required sacrifice. Hindi po matawag na worship kung walang sacrifice. Kaya worship required sacrifice. Palaging, mga minamahal, ang pagsamba ay kailangan may sakripisyo upang ang ating pagsamba ay maging katanggap-tanggap sa harapan ng ating pinakamamahal. Yung pagdalo natin every gawain, mga minamahal, bagamat malayo, dumadalo. May mga kapatiran tayo naglalakad ng ilang oras bago makadalo. That is worship. And mga minamahal, worship required sacrifice. Yan po'y matawag nating pagsamba dahil may sakripisyo. Kung nasa bahay ka lang, mga minamahal, manonood ka lang ng live webcast, live streaming lang, mga minamahal, wala pong sakripisyo dyan. Kaya ang gusto ng mahal na Panginoon, actually, preach na po natin ito, mga minamahal, sa ating pong programa,
naitakil na po natin ito sa ating programa, yung tinatawag pong mga minamahal, nagla-live streaming lamang po tayo sa ating mga tahanan, yan po ay applicable kung malayo tayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, o kaya hindi tayo makadalo dahil may mga karamdaman tayo, may sakit tayo at mahirapan tayong bumaba. Ngunit kung pakiramdam mo naman ay kaya mong sumakay pa ng jeep, kaya mo pang dumalo, mga minamahal, amen, kaya mo pang bumaba ng bahay at dumalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon, igawin mo yon dahil mga minamahal, worship required sacrifice. Kapag tayo po ay nasa bahay lang at nanonood tayo ng live streaming, wala pong sakripisyo dyan, mga minamahal, dahil nandiyan ka lang sa bahay mo. Whereas kung bababa ka, pagbaba mo pa lang ng bahay, sakripisyo na po yan, mga minamahal. Pagsakay mo ng sasakyan, mga minamahal, iiwanan mo ang iyong tahanan, iiwanan mo ang iyong trabaho, iiwanan mo ang iyong negosyo, iiwanan mo ang iyong hanap buhay at dadalo ka sa gawain ng mahal na Panginoon. Yan po ay sakripisyo, mga minamahal, and worship required sacrifice. At masyado pong mga minamahal strong ang emotion ng mahal na Panginoon regarding sa pagsamba. Napaka-sensitibo ng anti-love Diyos natin, mga minamahal ay banal na Diyos. Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, be ye holy, for I am holy. Yung holiness na tinatawag not only in our inward appearance, but also in our outward appearance, mga minamahal. Yung pagpahaba ng buhok, mga minamahal, yan ay ginagawa natin yan para maipakita natin sa mahal na Panginoon yung ating pagsamba. Nagsusuot tayo ng mahabang mga damit, mahabang palda, mahabang long sleeve, mga minamahal. Siyempre, pag long sleeve, mahaba po talaga yan. Susuot tayo ng long sleeve, mga minamahal. Ang ibig ko pong sabihin, bagamat mainit ang panahon, pero tinitiis natin, that is sacrifice, mga minamahal. And sacrifice, worship required sacrifice. Lahat ng sakripisyo sa ating pong pagbibigay ng ating tithes and love offering, mga minamahal, worship din po yan. Imagine, mga minamahal, sa loob ng may pera kang 1,000, kukunin mo ang 10% sa tithes, kukunin mo ang 10% sa love offering. Kapag labis pang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon, gagawin mong 20% ang iyong love offering, ang iyong tithes ay 10%, mga minamahal, so 30% all in all ang iyong ibibigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, that is sacrifice. Bakit po? Marami tayong needs. Marami tayong dapat bilhin, marami tayong mga bills na dapat bayaran, mga minamahal, marami tayong mga gastusin. Ngunit hindi po natin inaalintana yung mga pangangailangan nating sarili. Ang nasa puso at isip natin, unahin hanapin palagi ang kaharian at katwiran ng ating mahal na Panginoon, sapagkat lahat ng bagay pawang idaragdag niya sa atin, mga minamahal. Ang inuuna natin palagi ay maluwalhati ang mahal na Panginoon. Bahala na lang, sometimes kulang tayo ng budget dahil alam natin, minamahal, na mag-i-intervene ang mahal na Panginoon. Magugulat ka, bagamat kulang ka ng budget, pero hindi hahayaan ng mahal na Panginoon na humantong ka sa kawalan. Ipoprovide ng mahal na Panginoon ang iyong pangangailangan. Sacrifice po yun. Dahil marami tayong kailangan, pero inuuna natin palagi ang para sa ating. Yun po ang matatalinong mga Kristiyano. Kapag tumanggap ng blessing, isi-set aside agad nila, mga minamahal, yung para sa ating mahal na Panginoon. Bago gumastos ng budget sa pagkain, bago gumastos, mga minamahal, para sa mga bills at mga bayaran, bago gumastos sa mga tuition fee ng kanilang mga anak, inuuna nang inihiwalay ang kanilang ikapo at ang kanilang mga handog. Yun po ang matatalinong mga Kristiyano. Mga minamahal, ganun po ang paraan. Kasi, mga minamahal, kapag unahin mo ang iyong pangangailangan, magugulat ka na lang, pati yung tithes and love offering mo na ibayad mo na sa utang. So, mga minamahal, naging okay ka sa tao dahil nakabayad ka ng utang, pero magkakaroon ka, mga minamahal ko, ng diferensya, mga minamahal, o magkakaroon ng pagkukulang at pagkakasala sa ating mahal na Panginoon. Napaluguran mo nga ang tao dahil nakabayad ka ng iyong utang. Ngunit, mga minamahal, hindi naman matutuwang mahal na Panginoon. Sa Diyos ka naman nagkautang. Yun pong ibig sabihin. Kaya, sacrifice or worship required sacrifice. Kapag tinawag na pagsamba, ay meron pong palaging sakripisyo. Pagising ng umaga bilang manggagawa, mahirap gumising ng umaga, mga minamahal. Ako po, for how many long years, kahabagan lang naman ang naging full-time worker ako. Madalas na akong gumising ng umaga, pero nahihirapan pa rin ako, mga minamahal. Amen. Nahihirapan pa rin akong gumangon ng umaga.
Minomotivate ko lang ang sarili ko na, Lord, kailangan kong bumangon, kailangan kong gumising. Maraming mga taong nangangailangan ng aking panalangin. Sa pangungunang panalangin ng ating minamahal at ginagalang na pastor, dahil kami ay subordinate lang ng ating gagalang-galang na pastor, sa pangunang panalangin palagi ng ating mahal na pastor. So kami po ay mga minamahal, bumaback up lang ng prayer. Pero maraming nangangailangan, mga minamahal, dito sa Zamboanga, halos hindi po lumilipas ang buong maghapon na walang nagpapapray over, wala pong nagpapalay hands, mga minamahal. Minsan pumupunta pa kami ng mga ospital, ng mga bahay po ng ating mga kapatiran para lamang po sila i-pray over. So, kung wala kang prayer, mga minamahal, hindi ka mananalangin, papaano kung biglang dumating, mga minamahal, ang pagkakataon na meron kang kailangan ipanalangin at kulang ka ng pananalangin? So, ibig sabihin, napakaganda na kahit wala pa tayong ipagpipray, ay nagre-reserva na tayo ng prayer. Amen. Nagre-reserva na tayo ng prayer. Kaya napakahalaga ng sakripisyo po, mga minamahal. Nakita ko po yung sakripisyo ng ating kagalang-galang na pastor. Nahala ko po, noong ko po yung mga minamahal nandun pa sa dako ng Sabarte, mga minamahal Ronald Rolling Hills, mga minamahal talagang makita mo ang mahal na pastor. Batang-bata pa po ako noon, mga minamahal. Ako po ay 11 years old or 12 years old, mga minamahal, hindi po ako nagkakamali. At ako po, mga minamahal, ay pumapasyal sa pastoral house. Mga minamahal, at nakikita ko po yung sakripisyo ng ating mahal na pastor. Mga minamahal, halos madaling araw pa lang ay naandyan na ang mahal na pastor sa purihan. Mga minamahal, sabi pa nga ng aking naririnig, halos 2 oras lang, mga minamahal, ang tulog ng ating mahal na pastor. Naalala ko one time, pumunta po kami sa Maynila, kasama po ang aking beloved father, mga minamahal, at kami po ay nagre-request, mga minamahal, ng karagdagang instrumento at kagamitan, mga minamahal, sa church, at willing naman po ang ating mahal na pastor magbigay. Ngunit habang kausap po namin ng ating mahal na pastor, siguro talagang grabe na ang antok ng mahal na pastor dahil grabing puyat, mga minamahal. Burden po yun eh. Amen. Pag-ibig po yun ng mahal na pastor. Hindi po siya nagsasakripisyo para sa kanyang sarili. Siya po yung nagsasakripisyo dahil alam niya na maraming nangangailangan, mga minamahal, mga taong kailangan ipanalangin, kailangan iiyak, kailangan iluhod, pangangailangan ng iglesia, kailangan ipanalangin. Kapag ganun, mga minamahal ko, ang mindset mo as a preacher, as a worker, as a full-time worker, hindi mo matitiis, mga minamahal, na hindi babangon ng umaga. Tatayo ka talaga, mananalangin ka talaga, magpupuri ka talaga dahil iniisip mo, hindi lang ang iyong sarili, iniisip mo ang kapakanan ng kabuuan ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun ang mahal na pastor. Nakatulog habang kausap namin ang mahal na pastor. Mga minamahal, sabi ng ating beloved Mama Dear, ipagpaumanin ninyo, Brother Vic, Brother Joe, dahil yung inyong mahal na pastor ay puyat po yan. Ngayon lang po yan siya nakaidlip. Hinintay po namin, mga minamahal. 2 oras po kaming naghintay. Pagkagising ng mahal na pastor, kinausap po uli kami, mga minamahal. That is the man of God. Grabing sakripisyo, grabing pag-ibig, grabing pagmamalasakit, mga minamahal, nananalangin, mga minamahal, bagamat hindi niya kaano-ano at mga kamag-anak tayo, ngunit ang mahal na pastor ay handang manalangin at lumuhod para sa atin. Regarding po worship, sabi po ng ating binabasa, emotion of the Lord are very strong. Napakasensitibo regarding of worship. Ang sabi ng Biblia from the book of Amos, chapter 5, verse 21, up to verse 22. Makita mo, mga minamahal, yung word ng mahal na Panginoon. I hate, I despise your feast days, and I will not smell in your solemn assemblies, mga solemn assemblies. Though you offer me burnt offerings and your meat offerings, I will not accept them, neither will regard the peace offerings of your fat feasts. At ang sabi ng Biblia, aking kinapupuutan, aking hinahamak ang inyong mga kapistahan, at hindi ako malulugod sa inyong mga takdang kapulungan. So makita mo, aking kinapupuutan, sabi ng mahal na Panginoon, aking hinahamak. Oo, bagamat inyong inahandog sa akin ang inyong mga handog na susunugin at ang mga handog na harina, hindi ko tatanggapin ni akin mang kalulugdan ang mga handog tungkol sa kapayapaan ng inyong mga matatabang mga hayop. Mga minamahal, makita mo, mga minamahal, from verse 21 hanggang verse 22, yung rejection ng ating mahal na Panginoon, I hate, I despise, I will not accept them, I will not look upon them, mga minamahal. Maging sa mga offerings nila ng mga matatabang hayop ay rineject ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal.
Ganun po ang ating buhay na Diyos. Ngunit kapag maghandog ka, kaya nga po, we need to make it sure, every offering that we offer in God's altar, make it sure na hindi po yan contemptible. Dahil magiging unacceptable worship, unacceptable offering, yung may offer natin sa mahal na Panginoon. Dahil mali yung ating pag-o-offer, mali yung ating estilo, mga minamahal ko ng pagsamba, mali yung ating pamamaraan. Kaya nga po, napaka-importante na nagpapa-counsel tayo or tayo po ay maging wide reader sa Biblia, mga minamahal, magbasa tayo ng magbasa ng Biblia, sapagkat lahat po, mga minamahal ko, ng counsel. God's counsel is a perfect and good counsel in all counsel. Nasa Biblia yung perfect counsel at wala pong iba kundi ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. So ang sabi po rito, mga minamahal, let us offer to God acceptable worship. Maghandog tayo ng mga handog na kaaya-aya sa ating mahal na Panginoon. When we talk about worship, it's dominate the entire Bible. Yan po, mga minamahal ko, ang totoo. When we talk worship, mga minamahal, ito po ang kabuuan ng buong Biblia. Mga minamahal, from Genesis to Revelation, ito po ay nagdo-dominate ng worship. Genesis to Revelation, puro pagsamba, mga minamahal, mula kay Abraham, mula kay Isaac, mula kay Jacob, hanggang kay Moses, hanggang sa mga propeta, hanggang mga minamahal sa mga minor, major prophet, hanggang sa New Testament, Genesis to Revelation, whole Bible, it is dominate, mga minamahal, of worship. Kabuuan ng Biblia, mga minamahal, ay napapaloob sa pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Niyang paggawa ng Biblia, mga minamahal, nila King James, mga minamahal, year 1611, it dominates worship po, mga minamahal. Puro pagsamba. Ginagawa nila lahat, mga minamahal, to worship the Lord. Sapagkat sabi ng Biblia, we are not in our own. We are bought with a price. That's why we need to offer our body to glorify God. Mga minamahal, hindi na tayong nagmamayari ng ating sarili. So, napakainam na lahat ng iyong gagawin, mga minamahal, ang purpose mo is to glorify God. Lahat ng iyong gagawin, hindi ka gagawa ng bagay na hindi niya kalulugdan. Gagawin mo ang isang bagay dahil ito'y kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil tayo po'y nabubuhay, mga minamahal, we are created to worship Him. We are created to glorify Him, mga minamahal. Yan po ang purpose. Bakit tayo binigyan ng buhay? Bakit tayo binigyan ng lakas? Bakit tayo binigyan ng hininga ng mahal na Panginoon, karunungan, talento, mga minamahal, skills or potential sa maraming mga bagay? Ang purpose ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ay para maluwalhati ang kanyang dakila at banal na pangalan ng mahal na Panginoon. Masabi natin minsan, mga minamahal, may mga tao nagtatanong, napaka-selfish naman ang mahal na Panginoon. Lahat na lang puro kanya, no? Mga minamahal, once we worship the Lord, sabi pa nga ng banal na Biblia, the joy of the Lord is our strength. Mga minamahal, ang kagalakan ng Panginoon, ang siyang ating kalakasan. So makita mo, every time na ginagawa mo para sa mahal na Panginoon, bumabalik sa iyon, higit pa sa ibinigay mo sa Kanya, because we cannot outgive God. Hindi natin kayang higitan ang bigay ng ating mahal na Panginoon. The more you worship Him, the more na ibibless ka ng mahal na Panginoon. Ibabalik yun ng mahal na Panginoon. Kaya hindi mo masabing selfish ang Diyos. Kasi kung selfish pa ang mahal na Panginoon, pagkatapos mong sumamba, walang balik sa iyo, mga minamahal. Walang feedback ba? Walang balik na blessing sa iyo. Pero makita mo, the more you worship the Lord, the more you adore His name, the more, mga minamahal, na gino-glorify mo ang kanyang dakila at banal na pangalan, mga minamahal, ibabalik sa iyo ng mahal na Panginoon, higit pa sa iyong ibinigay sa Kanya. Totoo po yan, mga minamahal. Tingnan mo ang ating minamahal at ginagalang na pastor. Perfect example, ang ating mahal na pastor. Ibinigay niya lahat, wala siyang itinira sa kanyang sarili. Totoo po yan. Mga minamahal, halos walang itinira ang mahal na pastor sa kanyang sarili. Start, mga minamahal, ng very humble beginning ng church. Anong ginawa ng mahal na pastor? Pagdating ng calling sa kanya ng mahal na Panginoon, iniwanan niya lahat. Yung kanya pong lupa, malawak na lupain, nyugan, palaisdaan, yung kanilang minahan, siya pong administrator ng kanilang lupain, ng kanilang pong mga properties sa dako ng Surigao, mga minamahal, dito sa dako ng Mindanao. Siya po ang namamahala lahat
mga minamahal, kumbaga sa pagkain, umaapaw, sa blessing, umaapaw, kumikita sila ng milyon, mga minamahal, mula sa kanila pong mga properties, sa kanila pong mga source of income. Ngunit nung dumating ang calling sa mahal na pastor, iniwanan niya po, mga minamahal, ang lahat ng yan. Inulan niyang, mga minamahal, luwalhatiin ang pangalan ng mahal na Panginoon. Sila po'y nagsimula sa wala. May naalala pa nga po kung kwento na binibigyan ng mahal na pastor ng financial ng kanyang kapatid, beloved Judge Charles Almeda, mga minamahal. Ngunit ito po ay tinanggihan ng mahal na pastor sapagkat ang gusto ng mahal na pastor, mga minamahal, ang Diyos ang magpala mismo sa kanya, mga minamahal. Dahil siyempre nga naman, kung tatanggapin niya ang mga bigay ng kanilang mga loved ones, baka sabihin ng kanilang mga loved ones, kaya naging ganyan ang Jesus Miracle Crusade dahil nagbigay kami ng malaking amount. Ang gusto ng mahal na pastor, ipakita sa kanyang mga mahal sa buhay na hindi po siya nagkamali ng desisyon na inuna niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na bless ang Diyos, pinagpala siya ng ating mahal na Panginoon. Ganun po kabuti ang ating Diyos na siyang ating pinaglilingkuran. Ang sabi po rito, mga minamahal, the true reason why the Lord delivered the Israelites from the land of Egypt because the Lord want the nation who truly worship Him. Kaya po, mga minamahal, ang totoong dahilan, the true reason why the Lord delivered the Israelites, totoong dahilan, bakit po, mga minamahal, iniligtas ng mahal na Panginoong mga Israelita sa lahat ng mga panganib at mga kapahamakan, ang reason ng Diyos, ang purpose ng mahal na Panginoon, because God wants the nation who truly worship Him. Gusto po niya ng bansa na totoong sasamba sa Kanya. At ang napili niya, ang nakita niya na possible na magsamba sa Kanya ng totoong pagsamba ay ang bansa, mga minamahal ko, ng Israel. Kaya preserve sila ng mahal na Panginoon. Maraming panganib, maraming kapamakan, maraming disgrasya, ngunit sila'y iningatan ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating buhay na Diyos. Ang sabi po rito, Genesis chapter 8 verse 21, the first thing that Noah's do after the flood is act of worship. Yung unang-unang bagay na ginawa ni Noah right after, mga minamahal ko, ng baha, nung humupa na po ang tubig, ang pinakaunang-unang ginawa ni Noah, mga minamahal, is act of worship. He make an altar for the Lord, and the Lord smelled the pleasing aroma. Ang ginawa ni mga minamahal Noah, siya po'y gumawa ng altar, kasama ng kanyang asawa at mga anak, sila po'y gumawa ng altar at sila po ay naghandog sa ating mahal na Panginoon. And the Lord, mga minamahal, smelled and the pleasing aroma, mga minamahal, yung amoy. Mga minamahal, kapag tayo po ay nag-iihaw, mga minamahal, nagsugba ta og karne, mag-ihaw tayo ng karne, mga minamahal, yung kanyang amoy ay aabot po, papailan lang sa langit. Yung amoy na yon ay, mga minamahal, pleasing aroma sa ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, dahil po doon sa pleasing aroma, mga minamahal, mabangong samyo, sabi ng Biblia, mga minamahal, napawi ang galit ng Panginoon, mga minamahal, nung malanghap niya ang mabangong handog, mga minamahal ko, ni Noah. And the Lord smelled a sweet savor. And the Lord said, in his heart, I will not again curse the ground anymore for man's sake. For the imagination of man's heart is evil from his youth. Neither will I again smite anymore everything living as I have done, mga minamahal. Sabi ng Tagalog, at sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy at nagsabi ang Panginoon sa sarili, hindi ko na muling susumpain pa ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata, ni hindi ko na muling lilipulin pa ang lahat ng mga nabubuhay gaya ng aking ginawa, mga minamahal. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang mga banal na salita. So dahil po sa mga minamahal, mabangong handog ni Noah, so makita mo yung mga minamahal power ng worship, kayang magpahupa ng galit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Sa sobrang galit ng ating buhay na Diyos sa tao, kaya nga niya, mga minamahal, nagpadala ng baha, maraming namatay. Ngunit sabi ng Biblia, napawi ang galit ng mahal na Panginoon nung kanyang maamoy ang mabangong handog na inalay, mga minamahal, ni Noah. That is worship po. Every time we offer our offering in God's altar with sacrifice, it is worship, mga minamahal. Yan po
ay pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang Diyos pong magpala sa atin, mga minamahal. You want your worship, mga minamahal, granted by God. Tanggapin ng mahal na Panginoon ang ating pong mga pagsamba. Tiyakin po natin, mga minamahal, ng ating mga pagpupuri ay maging kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang naghandog, mga minamahal, ay lilingapin ng Panginoon kung paanong linilingap niya ang mga handog. Ang mga handog ay linilingap ng Diyos kung paanong lilingapin niya ang mga naghandog. Tayo po'y manalangin sa ating mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Tanggapin po ninyo ang ating buhay na Diyos. At ipigit po natin ang ating mga mata. Sumunod po tayo sa ating mga pananalangin. Mga minamahal, napakahalaga, mga minamahal, na matiyak natin ang ating handog ay kaaya-aya sa mahal na Panginoon. Sabi ng ating pinag-aaralan, an acceptable worship, it is happen when our worship is wrong. Mga minamahal, sayang ang ating pagsamba. Sayang ang ating mga minamahal sakripisyo na ginagawa. Kung ang ating mga sakripisyo ay hindi kaaya-aya sa mahal. Tiyakin natin, every time na tayo po ay naghahandog, ang handog natin ay kaaya-aya sa Panginoon. Sumunod po tayo sa ating mga pananalangin. Tanggapin po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibigit po natin ang ating mga mata. Sabihin po natin, mahal na Panginoong Hesus, sa oras nito, ako po'y narito sa iyong banal na harapan. Nagsisisi sa aking mga nagawang mga kasalanan. Mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras nito, linisin mo ang aking puso, linisin mo ang aking isip. Tinatanggap kita, Panginoon, bilang Diyos, Hari at Tagapagligtas. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng aking buong sambahayan. Sa pangalan ng Jesus, amen and amen, mga minamahal. Sa point of mga minamahal, at tayo po'y manalangin po, mga minamahal, para po sa ating mga minamahal na mga kababayan. Tayo po'y sama-samang idalangin po sila na sila po'y hipuin, tumanggap sa ating mahal na Panginoon. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Dalangin po namin sa aming minamahal na mga kababayan. Tabagan mo sila, hipuin mo ang kanilang mga puso at kaisipan. Sila tumanggap sa iyo, maglingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Mga minamahal, tayo po'y manalangin po sa ating minamahal na mga kapatiran. Mga minamahal, sumunod po tayo sa ating pananalangin para po sa ating mga pangangailangan. Sa pangunang pananalangin ng ating malapastol, ang Diyos po ang magbigay ng katugunan sa ating po mga prayer requests, sa ating mga spoken requests. Mga minamahal, ang Diyos po ang magbigay ng katugunan sa lahat ng ito. Tayo po'y manalangin, mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras nito, mahal na Panginoon, narito po kami sa iyong banal na harapan. Batid mo ang aming pangangailangan. Hallelujah. Hindi pa po binubukan ang aming labi, ay alam mo na ang aming pangailangan. You are the Lord that supply all our needs according to your riches and glory. Mayaman kang Diyos, mahal na Panginoon. Diyos ka na tumutugon sa aming mga panalangin. Ipagkaloob mo ang asam ng aming mga puso. Lalo tigit sa lahat, ang kalakasan, katatagan sa aming paglilingkod sa iyo, ang pagpapalang espiritual sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Tayo po'y dumako sa ating masiling, minamahal. Ipatong po ninyong inyong mga kamay sa inyong mga screen, sa screen po ng inyong mga cellphones, screen po ng inyong mga TV, at tayo po'y sama-samang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, sa mga oras na ito, unat po ninyo ang inyong mapagpalang kamay. Ipatong ito sa ulo ng bawat isa sa aming mga kapatiran. Sa pangunang panalangin ng aming malapas, Lord, aming idinadalangan sa iyo ang kagalingan ng mga karamdaman, kalutasan ng mga problema, katugunan ng mga panalangin. Sa pangalan ng Jesus, cast out right now demons of doubts, demons of pride, demons of carnality, stubborn spirit, poverty is begun, sickness be healed, infirmities cast out, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, demons of asthma, demonyo ng high blood, mahal ang Panginoon, sa pangalan ng Jesus, hadlang sa mga katugunan sa mga panalangin, hadlang sa mga pagpapala, sa pangalan ng Jesus, bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalhati ng Diyos, mga minamahal, para sa ating topikong ito, mga minamahal, ang acceptable worship. Mga minamahal, ay sa susunod na pagkakataon ay dugtungan po natin ito, mga minamahal. Ito po ay gawin din po nating series sapagkat medyo mahaba po ito, mga minamahal. Meron pong 4 na uri ng pagsamba. 4 kinds of worship po, mga minamahal. Kadugtong ng ating topic na ito, unacceptable worship. Ang una ay idolatrous worship. Ang pangalawa ay self-styled worship. Ang pangatlo ay presumptive
worship. Ang pang-apat ay ignorant worship. Sa susunod na mga pagkakataon, ating pong banal na gawain ay talakayin po natin, mga minamahal. Marami pa po tayong matututunan. Mga minamahal, patuloy po lamang tayong umantabay, sumubaybay sa ating banal na gawain, mga minamahal, sapagkat ang mga aral na ito ay napakahalaga, lalong-lalo na sa atin, mga minamahal. We are God's worshiper. Sabi ng Biblia, mga minamahal, we know that God heareth not a sinners, but if a man be a worshippers of God, him he heareth. Tayo po ay worshiper ng mahal na Panginoon. Kaya nararapat lang din na malaman po natin ano ang mga pagsambang katanggap-tanggap sa Diyos at ano ang pagsambang hindi kinalulugdan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Tayo po dumako, mga minamahal ko, sa pananalangin sa ating closing prayer. Ang Diyos po ang magpala, mga minamahal, at magbendisyon sa bawat isa sa atin. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Let us pray. Hallelujah. O pagpalang Ama Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Sa oras nito, mahal na Panginoon, narito po kami sa iyong banal na harapan. Nagpupurit, nagluluwalhati sa iyong kabanal-banalang pangalan, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong paglalangin. Salamat sa pagkilos mo ng mainam. Naunawaan po namin ang karagdagang kaalaman na sa aming pagsamba, itiyakin po namin ang aming pagsamba ay kaaya-aya upang ito po'y maging katanggap-tanggap sa iyo. Patuloy mong buksan ang aming puso at pangunawa, maging maningas at mainit ang aming paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ng Jesus, bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang Diyos pong magpala, ang Diyos pong magbendisyon sa ating lahat. At mula po dito sa dako ng studio, mga minamahal, ang ating technician, sa ating technician side, beloved Brother Aljo Dugos. At ito po ang inyong abang lingkod, beloved preacher Brother Jojo Abad, ang nagpapaabot ng ang pinakamataas na papurit, pagluwalhati at pagsambat, pagdadakila ay tanging sa ating mahal na Panginoong Jesucristo po lamang. God bless us all. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord.